So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, isang malaking buwelo muna tayo bago tayo sumabak sa tournament, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, or ngayon ko pa lang ata sasabihin, no? Pero ayan, surprise, no? Surprise. So simula bukas, March 17, start natin ang Isabuhay 2016. So magraran yon ng March 17 hanggang March 31. So yun. And hindi, pero alam ko nag-post ako sa channel ko eh. Nag-post ako sa channel ko, tama. Kaya pala sabi ko ano. So yun. Umpisa po tayo ng 2016 Isabuhay bukas, March 17. Kasi yung vid na to is for March 16 eh. So yun, Shernan versus Akmaestro, isang malaking buwelo muna. Kasi syempre kailangan muna ng malakas-lakas na video, malakas-lakas na battle, malakas-lakas na review bago tayo pumasok sa tournament ng Isabuhay. So yun, ito yung naisip ko. Huwag kayong mag-alala, yung mga hindi ko na review ngayong buwan at nung nakaraang buwan, huwag kayong mag-alala, marami pa namang buwan. Kung yung request nyo is hindi ko na-review ngayong month at nung nakaraang buwan, after ng Isabuhay 2016, magre-review tayo ulit ng mga battles na request nyo at yung mga gusto ko pang panoorin. Okay, huwag kayong mag-alala, sobrang dami ko pa rin gustong panoorin sa Motus, sa flip top. Ang dami, sobrang dami. Natatabunan lang talaga ng natatabunan. Pero as promise, lahat yan marireview. Pagkakasyahin natin yan lahat ng battle rap. Lahat ng na battle na gusto nyo dito sa channel natin. Okay, so keep on supporting me. No? So ayun, Shernan versus Akmaestro. Ka-upload lang na ito nung March 9 at yung review natin na to March 16. So 1 week ago, no? So ayun, tignan natin kung anong klaseng battle. May nakapagsabi lang sa akin, friend ko, na nanood kasi to ng live. So napakaganda daw nung meron lang siyang reveal, no? So ako na-hype lang ako. Ini-spoil niya ako at ako na-hype naman ako sa spoil niya. So tignan natin kung anong klaseng battle 'yon. And yun, wag natin patagalin to. Shernan versus Maestro. Let's go. Sak, pinili niya mauna si Shernan. Tignan lang ang minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat taon 14 day 1. Shernan. Huwag kakabahan, Mara. Tandaan mo, kakampi ang pulis, hindi kalaban. Ha? Ano? Amoy shabu ka. Ito ay laban sa pagitan ng dalawang may walang kwentang laban nung nakaraan. Isang humalik ng tatay at isang hindi pinaghandaan. Eto pala si Mr. Isabuhay Champion eh. Day 1, finals. Day 2, versus Looney. Anong nangyari sa gusto mo? Nasa day 1 ka lang tapos tinapat ka sa namumuti yung balat? Vertigo? Sumakit ba ulo mo? Share na lang? Nilaban sa'yo? Napakamot ka? Ako lang? Bakit? Mas mataas ka ba sa aking hayop ka? Eh wala ka nga sa kalingkingan ng mga Jordan shoes ko? Hansel Diyos ko? Hiyang-hiya na nga mga million views mo sa mga million views ko. Mr. 2 days prep. Porket 2 beses ka lang matulog sa isang buwan, akala mo 2 days ka lang nagsulat. Tanggalan ng karapatan to. Isang buwan ng preparasyon natin, sinasabi mo lang na 2 days ka nagsulat para pagtakpan ng katamaran mo. Tapos magdadrama ka sa round 3. Lahat ng laban mo, gano'n, naaalala mo pa ba? Madalas pa mag-choke. Ibigay mo kay Charo Santos siyang sulat mo nang maalaala mo kaya. Probinsyanong overrated! Bisayang soft-hearted na aping-ape sa pagiging Bisaya.
Kahit mga Bisaya kami, kayang-kaya namin makipagsabayan sa taga Maynila. Nagagalit kayo pag nilalait ang lingwahe nyo? Respeto, gusto at laging binibida. Kayong dalawa ni Sixth Street, walang ginagawa ang XB. Gusto lang gumawa ng kanta pero lagi nyong tinitira. Kaya wala kang pinagkaiba. Huwag ka magdemand, gago, ang sagwa mo. Ang sarap lang sampalin na kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo, tarantado. Nung laban namin ni Sixth Street, meron akong nasilip. Etong putang inan to. Okay mag-react sa gilid. Tamang shit si Abno. Mapapansin nyo kada hirit. Umiiling ng ganto. Panay react sa gilid. Kasi may sakit sa bato. Ano? Sino sumulat sa akin? Hulaan mo. Hindi ko sasabihin ako, pag-isipan mo. Ang kulit no? Ang taas ng views ko sa Flip Top dahil sa mga battle na may topic at mga mabababaw na sulat. Kaya tingin nyo sa walang temang laban, hindi ko na kayang makasugat. Isang parte lang yun ng pagkatao ko na malaya akong nagamit. Dahil kung tutulad ako sa estilo nyo, malamang yung patutunguhan ko wala rin. Pero kung sa bara kilala mo ko, pati ng kaibigan mong matalik, nakakalimutan nyo atang isa ako sa pumaslang kay Balakid. Kaya noon sa maestro, wala akong pake kung sa'yo guro ang tingin nilang lahat. Dahil ako yung estudyanteng nagawang pasakitin yung ulo ng teacher ko sa math. Si Sir Alarcon at si Ma'am Basian. Saksi sila kung gaano katarantado pero binibasic ko lang yung x squared plus y squared equals question mark. Algebra, arithmetic, geometry, lahat yan naipasa ko dahil kung hindi, bigla ako nananaksa. Kaya ipakita mo kung sino ka. Taas noo, dapat full of confidence. Di ba nayayabang mong kaya mong bumati ng English pa sa round 2? Let's go to English conference. Tangina, nakakatawa pa rin talaga si Sharon kahit alam mo seryoso yung mga binabanat niya. Nakakatawa pa rin yung yung parang natural na kay Sharon yung yung kahit hindi siya magpatawa, nakakatawa siya. So yun, sobrang natural yun. Sobrang ang ganda nung ang ganda nung presence, ang ganda nung yung ng humor. Ayun, wala lang. Sharon na kasi yan tangina, sanay na si Sharon sa mga ganitong klaseng battle sa ahon. Lalo na sa ahon, tangina, nakailang ahon na yan si Shernan. Wala akong masabi sa writtens ni Shernan kasi para sa akin sobrang hindi man, although hindi naman tayo masyadong nagbe-base sa crowd, pero para sa akin talaga yung punto, nagustuhan ko yung punto, yung pinupunto niya na sila ni Sixth Street, tintira yung XB, tapos yung sino nagsulat, tapos parang minamali si Shernan. Although totoo naman yung sinabi ni Shernan na isa siya sa mga tumalo kay Balakid. Alam ko sa tournament niya ginawa yon sa Isa Buhay 2015. So wag kayong mag-alala, mare-review din natin lahat ng ng Isa Buhay. Yun nga, starting tomorrow, upload na natin yung 2016. Tapos, siguro yung 15 and 14, which is si Batas ang naghari doon, pagsabayin na natin yon. Tapos, biglang 2013, siguro by December. Kasi masyadong hindi talaga natin pwedeng, ako para sa akin, hindi ko pwedeng siksikin yung natitirang tatlong tournament. Kasi yung ngayong March 2016, So, I think yung 2014, 15 and 14 siguro by July. Tapos, yung 2013, baka siguro, September or December. Di ko alam kung kailan, pero ngayong taon tatapusin natin yung, Isa Buhay. Okay? So, ngayon, balik tayo sa round 1 ni Shernan. Para sa akin, sobrang pulido nun. Sobrang bigat ng pinupunto niya. Wala, para sa akin, hindi man naging ganun karami yung mga punchline na binitawan ni Shernan, pero for me, sobrang natural ng writtens niya, sobrang ganda ng humor, sobrang ganda ng presence, yung mga punto, sumusugat talaga. So, gusto ko yun, yung humor niya, yung classic na pagpapatawa na hindi, na nakukuha niya yung crowd ng natural, hindi niya hinahype. So, yun. Classic Shernan yung napanood ko dito. Parang ito yung Shernan ng parang round 4 to ng Shernan versus Sixth Street Kasi puta, para sa akin, Shernan yung panalo doon sa Shernan versus Sixth Street. Puta, lupit nun. Pero, na-review ko na yon.
tangin na halos pasok na nga yung review ko na yun sa ano ko sa most popular sa most viewed ko nasa 2,000 plus at di ko alam kung ilang views yun pero yun humabol yun, sobrang ganda nung battle na yun and para sa akin share nan yun sa dikit lang naman, parang 1 entry kay Shernan yun, parang ayun natin boto, di ko na matandaan pero ayun, parang itong round 1 ni Shernan dito kay Zack, parang round 4 to nung laban niya kay Six Threat. Ganun kalakas yung share nandito sa round 1. So, yun, tignan natin. Ulitin ko lang, although wala tayong narinig na mga pulido or, na mga haymakers or mga punches, ang pinaka naging edge ni Shernan sa battle na to is yung mga punto niya against Zack. So, mabigat yun para sa akin. Damn! Galing mo the last years? Hey. Enigma won't accept my resignation. He won't accept my resignation. Kaya, ano ba yung certain estimation nitong aking preparation? 2 days left for preparation or rest and relaxation. Pero kung siguro i-guess nyo yung strength ng presentation, nasa mukha niya, sobrang baba kasi na set na expectation. You're dressed for the occasion. Panay-bihis yung galawan. Restricted bawat laban, tapos may theme at may usapan. Makipag-personalan puta di. Okay, so nabanggit ni Shernan, ni Zack dito yung 2 days prep, yung may team, yung battle na may mga tema. So which is nabanggit na yun ni Shernan kanina. So parang nawalan or nabawasan ng puntos yun para sa akin. Hindi ko yan kailangan. Maghanap ako ng butas, gagamitin ko shotgun. 12 gauge, kakwan, 12 gauge para kay Mr. Gaite. A lot of shots come your way, magmumukha kang nabukake. O pero squatter shot, sa scatter shot, akala niya madami. O isang tira lang na may sipa, parang break ni Bustamante. O ito yung theory ko sa imahe. Kaya yung effort di pansin. O na-deads kay Jerry Im, but give him credit for that win. Nangitim yung paningin o amoy methamphetamine. But the rest of you can see me parang negro sa dilim. Pressure man yung pressure may extreme sa yellow submarine na walang air conditioning. Andun ako, nag-vent ako ng steam. Don't ask me where I've been. Nasa bedroom like Hakim. I came from nothing, meaning wet yung aking dream. Kaya wet yung aking dream. Stretch that limousine, i-flex yung narating. Stretch it like Dalsim para success ay abutin. Stretch it. Most viewed MC. I stretch it like Dalsim. So, yung si Dalsim, Street Fighter character yon na bumubuga ng apoy at tumahaba yung kamay. Hindi lang yung kamay, basta yung mga kamay, yung paa, yung basta humahaba yung mga parte ng katawan niya. Wet yung aking dream. Stretch that limousine, i-flex yung narating. Stretch it like Dalsim para success ay abutin. Most viewed MC daw, like seniors, extend mo pa yung scenes. Second best ka lang sa King, parang dating record ni Karim. Bro, panay surf lang no shot stream. Pero sa cellphone gagawin. Boy, bitch slap your bitch ass to the cellphone's fucking screen. Ay, gago. So fuck weapons and machines pag si Incredible na green daig pa-wrecking ball sa ghetto one-man demolition team. Kwento na matching, gusto i-remake yung sutla. Kasama yung grupo niyang The Squapings. Isang kahig, isang tsupa. Ha? Isang kahig, isang tsupa. Dami ng pag-aari, pero yung pag-iisip, buka. Pumapangit yung ugali para terno sa buka. Kaya malubhan na yung sumpa o namutla sa vitiligo. Yung sa probation namin, pag ganyang skin, ibig sabihin, di naligo. Kayo'y bulag sa video. Paano ko ang Diyos sa Pilipino? Mas pipiliin nyo ba ganito yung tsura o ganito yung mukha ni Jesucristo? Ha? Kala mo kung sinyo? Dahil comedy yung forte niya? O kaya makipagsabayan sa mga linya? May nagbi-video kay siya. You could not see the dictator? Yung camera ay stolen ba? Ganito ang mukha ni Hitler nung pumuti bigote niya. White lies na cholera. Real talk, corny ka. Lakas mambuli, pero pag di kaya, nasa korte na at may attorney pa. Diba sabi ko bulag, you could not see? Pinakita ko yung formula na ma-witness tong hipokrita ay naging mata pobre na. May bakit, kotse ka?
Wow, big man on campus. Pero nang mamaliit ka ng mga underachievers para i-boost yung social status. Rick, solid yung investments sa business pero bad news. Nawawala ng morals yung nag-depreciate yung values. Think you can't lose because you fame, gained extra viewers, updated yung future sa upgraded computers, you tape-measured Fluvert with that fake sense of humor named Floyd and your money next Mayweather Jr. Loser daw yung wala ka pa sariling bahay. Pero yung pagkumpara mo, meaningless. 37 ka na, si Floyd 23. Ikay nasa edad niya, nakamit mo ba ang kanyang success? You even said it with your chest, but you applied the views to all the rest. Sabihin mo rin palamunin ang lahat ng 3GS. Kasi ang gamitin mo yung blessings para isumbat at para magpa-impress, parang si Sak tinira si pistolero na trying hard siya mag-English. Nanumbat, kaya, pero selfish ka, kaya ka umalis sa 3GS. Laki na kasi ng tubo ng personal niyang interest. Ang personal lang interest, pag malinis, gago, mag-upisa ka sa inyong address, buhusan ng dugo, daming utak na tuyo, mga nagdurog na bungo, kasi bagsakan kayo ng shabu. Kaya yung bato na nagpuno sa munting lupay, kabundok, parang nuno sa punso. Nagbago yung yugto, pero mapagmataas yung lumalabas. Magbago yung yugto, pero mapagmataas yung lumalabas. Marami ka ng pera, pero hindi na bibili yung class. Kaya Rick, layo man na narating, totoo pa rin yung kasabihan. You can take the man out of the squatter, but you can take the squatter out of the man. Putang ina mo! Okay. So, yun yung round 1 ni Sak. Ano muna natin? Breakdown muna natin, no? Syempre, kitang-kita naman na may mga stutter, may mga slip-ups si Sak, which is sa kabilang, or si Shernan naman is sobrang linis ng performance. So, doon pa lang makikita natin na sa performance, sa delivery, Shernan na yon. Then, technicalities, yung syempre Sak maestro yan, alam naman natin more on technicalities talaga yan, pero dahil sa mga stutter niya, sa mga slip ups niya, siguro para sa akin naka-apekto yung mga yung stutter slip ups doon sa sa pinaka returns niya, kasi may mga malalakas na linya si Sak pero hindi na nagpe-pay off dahil nga dun sa performance niya na may mga slip ups at stutter. So eto, para mas maintindihan ng karamihan, if ever na naging malinis yung performance ni Sak Maestro sa round 1, yung mga haymakers, yung mga punchline, mag-pay off yun 'di ba? May mga malalakas na linya si Sak dito Hindi lang masyadong na-appreciate kasi nga madumi yung performance. So ayun, naghumihinto, 'di ba? Nawawala, nagpo-pause, nag-iisip ng next na linya, iniisip niya yung next na linya niya. So ayun, para sa akin naka-apekto yun, malaking malaking epekto yun, kasi for me medyo nawalan ng effectivity yung returns niya dahil sa naging performance niya. So yun lang. Malakas naman malakas, may nagustuhan akong linya, pero yun nga, parang hindi na yun naging enough at hindi na yun masyadong nakatulong dun sa performance ni Sak. Slip ups yung pinaka naging storya ng round 1, kasi pinipilit ko pinipilit kong makarinig ng mga solido na punches para matakpan yung mga dapa o yung mga slip ups. Pero pag may narinig ako malakas na linya, hindi na kayang pantakip yun dun sa mga slip ups kasi naging madami. So yun, sana naintindihan nyo yun. Pero para sa akin, bigyan ko to ng 9-7 in favor of Shernan. Sa effectivity rin, kasi mas naging effective si Shernan. Si Sak Maestro, nawawalan na siya ng effectivity habang nag-i-spit siya. So yun, 9-7 Shernan. Squatter out of the man. Putang ina mo, parang kasalanan ko ba kung successful ako Natural, pagmamalaki ko yung doon ako lamang Tanginan to, lamang ka sa bars, ipagyabang mo yun, tanginan to.
Marami akong pera eh. Alang ibaba ko sarili ko. Putanginan to. Alam mo yung mga pinagsasabi mo, napaka-generic. Pwede mong sabihin sa iba yan. Putangina ka. Sumuril talking kita. Di ba nung sa Davao, kayong dalawa ni Benji, may babae kayong kasama? O bakit hindi? Benji, hindi? Di ba tinulungan nyo yung lola tumawid ng kalsada? Oh, guilty! Guilty! Bait-bait nyo nga eh. Buti tinulungan nyo yung lola, no? Putang ina. Are you ready to the second round? Let's go. Let's go, motherfucker. Hey, Sak! Sak my dick. In any of your battle, you always say the words that no connect on your opponent. Saying this, saying that. For what? Do you really learn after your enrollment? Telling names, to make bars, but definitely, that was generic. Pathetic, poetic. It will make sense if you give this. Ano yan? Jean and Eric. Who's Eric here? Eric, you? You want this Jean? Okay, buy your own. Do you have grab on your phone? Okay, grab your phone. Order it, motherfucker. Don't be like Sak Maestro, easily gets what he wants by asking other. The reason why there's so many lazy Filipino because of working problem. Ay. English and Bisaya. That was your advantage? If that's true in sa buhay, why you not in advanced stage? For God's sake, on that age, do you really think your language is powerful? Look at your fucking self. You have a long hair just like a flower girl. You always Mindanao. Mindanao. How about Luzon? Visayas. Fucking selfish. You focusing on your country but you are going here in Manila just to selfish. Gago. Ay, just you to say focusing on your country but you are going here in Manila just to selfish. English, listen. Danggit, dried puset. You are traveling all over the Philippines and I am one of the witness. And because of that, don't tell us to mind the now. Mind your own business. Fucking pervert. Dick sucker. Pinasagin Jin. Ass leaker. Man-to-man lover, battle MC. Masturbating while drinking coffee in the middle of the sunset. Come on, let them see who you really are. You covering yourself by being rapper, but deep inside, you were feminine. Addict in medicine. You want square? Let's go to medicine. Your dream is to have Mercado, just like Jenilyn. Mercado, market, selling fish, Jenilyn Mercado. What the fuck? Basic bars, part of my everyday routine, you know. Anyway. You're just a piece of shit melting on my stomach, joining on my food trip here in Flip Top. If my birthday is today, I will not choose you if I'm going to gift shop. Why? Because you're not special. You don't have red on your forehead. Look at the mirror. If your name is Badang, I will hold your hands. Stop holding the minor. Gago. Because minor is important. They are mining the gold. Don't stop there. Just like Enigma, 14 years digging in underground hip-hop and he found gem. All of us, we are flip-top MCs, rich in talent and reaching our goal. I got mine, and if you don't got yours, that's your fault. Fucking English conference. I have wrong grammar, but I know you understand what I'm saying. Yes. Kung Yes. naintindihan yung English ko, pare-parehas tayong eng-eng. Bumaba na ako sa level mo. Lakasan mo yung bit-bit mo. Tapos na ako magpatawa, kaya sa round 3, tataga mo yung dibdib mo. Aray, putang ina. Nakaka-excite yung round 3. Okay. Yung round 2 ni Shernan, hindi ko alam kung sinadya niya. Yung yung accent totoo yun na para sa akin sinadya na ganun yung accent. So, nakakatawa lang. Sabi ko sa inyo, nakakatawa si Shernan ng natural na kahit hindi siya magpatawa.
kahit hindi magpatawa si Shernan, para sa atin nanonood, nagpapatawa siya. And ramdam mo naman kung sumiseryoso na yung mga bara ni Shernan eh. Ito, ulitin ko lang, no? Laban niya kay Sixth Threat, puta, inan lupit niya doon. Props kay Shernan doon, puta, sobrang lakas ni Shernan doon sa battle niya kay Sixth Threat. Para sa akin talaga kay Shernan yung battle na yun. Pero ngayon dito sa laban niya kay Zack, yung round 1 para sa akin solid yun. Andun yung mga punto. Para sa akin ano doon eh, yung mga paninira yung mga banat ni Shernan kay Zack Maestro sa round 1, para sa akin sobrang direkta noon. Ugang-uga doon si Zack Maestro. Dito sa round 2, although yun nga, English parang pure, no? Sa last 8 lines lang ata siya nagtagalog doon. Pero nakakatawa pa din kasi andun pa rin nakapaloob sa English niya yung pagpapatawa niya, yung jokes niya. Andun pa rin, hindi nawawala eh. Yung punto andun pa rin, yung grab na parang sinabi niya, may grab ka, grab your phone. Tapos yung Jin Eric, sino si Eric? Yeah, 'di ba? Yung by your own, 'di ba? Yun nakakatawa lang kasi kahit na nasa comedy na side yung English ni Shernan, nakukuha niya pa rin talaga yung humor talaga. So yan, para saan okay pa rin yun. Round 1 and 2 same. Syempre nagkaiba lang naman ng language, pero para sa akin yung Shernan is Shernan pa rin naman. Lakas pa rin nun. Direkta pa rin kay Zack Maestro lahat ng mga sinabi niya. May punto pa rin doon. Nakakatawa pa rin yun. Well-rounded. So Shernan pa rin para sa akin. Malakas pa rin yun. Same lang yun doon sa pinakita ni Shernan sa round 1. So tignan natin round 2 ni Zack. Okay, game? Saan siya na kayo? Bumili ako ng binibenta mong pabango sa Shopee. Seryoso. Kaya yung delivery naka-timelapse. Siguro yung production team ay high-bust. Sila pa yung nag-buy-bust. Sulat dun sa box, go beyond your climax. One spray, katumbas 5 pops. Perfume collab with Drive Max. So spray that liniment before your big event. Minutes later, tigas. Daig pa yung quick cement. Halimuyak ng mga titong sa may senior citizen. Maamoy ka 50 anyos, literal na 50 cent. Oh man, I sprayed it and I fucked your sister's friend. Kami, roleplay daw kunwari. Siya'y ginalaw ng pare. Yung least amount, palagi. 50 rounds, nagari. Hindi makount yung lahing na. Ibitaw ng ari. Parang crowd, kasi kada round, may sumisigaw ng bawi. Oh, kayo ni Husky, nagbibigan ng hari. Bibigan ng hari, mga phony divas. Blessed Virgin Mary, napa-Holy Jesus, lead us to temptation with a bony penis. Si Shernan super gangster naging OG Diaz. Kita ng buong Pilipinas, burat na dismember. Nagbago ng gender para bang si Bruce Jenner. Kaya huwag nyo na itanong kung what's under the weather. Color hot lang yung temper, parang squatter dispenser. Nakasta ka pang Hannibal Lecter. Kala mo sinong kanibal. Pero dating bad motherfucker mala Jorge Masvidal. O ngayon siya ay professional. Nakapagpatayo ng hospital. Kaya nga, bilis niya siya legal at nanalo pa siya ng konsihal. Laktakan. Landslide victory. Congrats sa pagka-opisyal. Pero alam ko hindi ito madamot. Naglagay ng flip-top wrapper sa sample balot para yung mga Penoy ay mahakot. O pag yung poster lang basihan, alam mo hindi ito naging buraot. Ikaw ang kauna-unahang politiko na hindi mangungurakot. Pero pag umabot to sa upuan, they will prepare funds. But when they're done, literal mapapasquat. Papasit ka lang sa air niyan. Pinag-agawan yung upuan. You think this chairman would spare one? Ito ay trip to Jerusalem. See this greedy fox, don't share none. Kaya, okay. Conan the Barbarian, I'll beat you like...
Trip to Jerusalem ay share nan. So, yung laro na Trip to Jerusalem na iikot ka sa upuan. Tapos, pag guminto yung tugtog, di ba, paunahan kayo dun sa upuan. Kaya sinabi ni Zack dito na when I trip to Jerusalem, I share none. So, yun nga, about sa upuan, na wala daw siyang i-share. Yun yung reference niya, yung trip to Jerusalem na laro. Like a snare drum, isang bala sa muka. If I trip to Jerusalem, see this greedy fox, yung share none. Kaya, Conan the Barbarian, I'll beat you like a snare drum, isang bala sa muka. Kasi laki ng flare gun. So give me the fucking stairs, son. Escalator, you make the stairs run. Tiger look, Jungle Book, kita o pussy within Shere Khan. Ano? Pilipinas back on square one. Kahit saan ka magpunta, pare-parehas ng pangit yung sistema. Kahit ikaw pa magdala, buhay lang yung gumaganda pero walang pinagkaiba mga batas ng Pilipinas pati batas ng Canada. Kasi talamak ang tangina. Inexcusable. Pero, mapagbigay. Pero pagdating sa sugal, is prepared to lose it all. Presidential sweet. Woo! Pero yung disease, incurable. Life is sweet as sugar forward diabetes, sugar roll. You got this shit on cruise control? Ha? Pero wala akong issue sa inyo pagpusta. Akin naman yung problema yung binulsa nyo yung mga huradong ng husga. Totoo, binulsa nyo yung mga huradong ng husga. At ganun daw kasi sa streets. Gina-justify pa ng tangina. Hindi na dapat ginagawa, pinagmamayabang nyo pa. Kuwang-kuha sa camera. Lahat ng activity at movements. Panoorin nyo yung flip-top videos niya behind the scenes ng mga exclusive. Yung ebidensya pati pruweba that is really fucking stupid. Naka-vlog yun na yung krimen na bukang CCTV footage. So ba't nag-iwan ka ng footprints? Pinagsisigawan mong may pera ka, share na yung tunay na mayaman, hindi niya pinapaalam na mayaman siya. Kaya, hindi pinapaalam na mayaman siya dahil ignorante ka, defensive. Ikaw pa nagpapasweldo sa akin, bro. Matanong ko lang, ba't mas malaki yung TF ko sa'yo? Kaya, mapagbalat kayo. Chain reaction. Kasi can afford the jewels. Yung main attraction became a champion pero hindi sa'yo yung Jordan rules because you're a fool. Kung akala mo you're playing for the Bulls. O ikaw nga yung Jordan sa Wizards. Pero ikaw yung Jordan pool. Kaya sa pool, send him, alley-oop him to the roof. Send him to the booth. Sa best friend ni Eminem na makita niya yung proof. Na kahit bali-balik ta rin, yung facts is waterproof. Kahit masakit man tanggapin, bitch, you can't rebut the truth. Okay. Mabilis na lang to. Kasi siguro, lahat naman siguro, no, mag-agree sa sabihin ko dito. Ineffective. Ineffective yung round 2 ni Zack Maestro. And hindi ko na hinihimay-himayin. Kita naman, no, kita naman sa performance ni Zack na hindi pa rin ganun kalinis. May mga slip-ups, may mga stutter pa rin. So, yun. I think most of you will agree kung ano yung sasabihin ko na ineffective talaga si Zack dito sa round, especially sa round 2. Round 1, okay pa pumapalo pa pero pagdating sa round 2, sobrang naging ineffective talaga yung baon niya dito. So, yun lang siguro yung sabi ko. Wala na tayong, ayun, meron akong in-explain kanina about dun sa Jerusalem. Tas yung the rest, medyo hindi na naging ganun ka-effective. So, yun lang. 9-7 pa rin, pwede ko nga i-6 yung Zack Maestro dun Kasi bukod sa ineffective, hindi rin naging sobrang, parang dumami lang yung mga niya dito, mga flaws. So yun, sige, pero yun. 9-6, bigyan ko na natin ng 6 points si Zack Maestro dito kasi para sa akin mas bumaba pa yung energy at level niya from round 1 to 2. So yun, 18 para kay Shernan, then 7 and 6, 13. So 18 to 13, 5 points ahead si Shernan sa battle na to sa rounds 1 and 2. Round 3 tayo. Pagpahinga ako dun Binulsa daw yung mga hurado na nanghusga. Sino mga hurado dito? Kasya ka ba? Kasya ba, tol? Hurado ng husga, binulsa? Tangina mo, makapag-bars ka lang. Ang inan to. Naman kung pinagmamalaki kung may pera ako. Pag mayaman, hindi pinagyayabang yung pera. Eh di bobo si Chavit Singson. Bobo siya.
Tangina na ito, puta. Wag na, ayoko na. Tampo na lang ako. Porque tumakbo ako sa politika, aangguluhan mo ako ng in general, lahat na masama. Hindi naman para sa akin yun eh. Kasubo ka kasi. Game! Gago. Balita ako, sasali ka sa PSP. Kasi malaki yung premyo na kukuhain. Ha? Nagkakwento ka pa sa iba na aalis ka na sa flip top pagkatapos kang pasikatin. Mas malaki yung talent fee. Para tanggapin ni Pibus itong liga, kailangan mo pang siraan. Eh putang ina mo, pwede ka naman lumaban sa parehas ng walang iniiwanan. Nakarinig ka lang ng 1 milyon, yung panga mo hindi na naman mapakali. Pag nanalo daw siya, yung 100K pang shabu. Yung 900 pang responde. Sa totoo lang, sa totoo lang, okay ang PSP. Kasi yan lang ang liga na umunawa ng manyakis at hinayaang makapagpaliwanag sa publiko. Malaki ang kita sa hinaharap na parang si Fujiko at nagawang palabasin ng tunay na kulay nitong hipokrito. Doon na nga lang ako sa PSP. Kasi mas malaki yung pera. Last battle ko na yung ahon. PSP talaga, promise, napakalaki ng pera. Pero nung wala pa yung PSP, puro ka utang kay Enigma. Kung walang flip-top, wala ka. Kahit mag-rap ka habang buhay, hindi ka makikilala sa inyo. Puro ka pera, hayop ka, yung nagawa ng liga sa buhay mo, higit pa sa 1 milyon. Parehas tayong nakilala sa flip-top, pero anong pinagkaiba natin? Makinig ka. Nung nabigyan ako ng break, ginamit ko utak ko. Nag-isip ako ng mga bagay na labas ng hip-hop na pwede ako kumita. Nung nabigyan ka ng break, nag-stick ka sa bars mo para sa ego mo dahil gusto mo maging malakas sa mata ng mahihina. Meron na akong 1 million subscribers sa YouTube, TikTok, Facebook. Ilang taon nang nagpapasok sa akin ng pera. Ikaw, nag-stick ka pa rin sa Sak Maestro kahit di naman umaandar ang iyong karera. Naging artista sa probinsyano. Ngayon, Batang Quiapo, nakarating pa ng iba't ibang bansa. Ikaw, Pilipinas lang, puro rap battle pa gamit iba't ibang paksa. Hindi ka nag-ipon, hindi ka dumiskarte. Tapos magtataka ka kung bakit walang-wala kayo. Unti-unti ko nang natutupad mga pangarap ko habang ilang taon na ang nawawala sa'yo. Lahat tayo dadating sa pagre-retiro. Pag dumating yon, tapos na ang karir. Aasenso ka gamit ang flip-top o matutulad ka sa nangyari kay Kahir. Ilang taon na lang tayo sa eksenang Tosak. Alam ko masasaktan ka sa susunod na linya ko. Malalaos kang hindi man lang nakapagpundar para sa pamilya mo. Kaya sa'yo na yung bars. Isaksak mo sa baga mo. Inang bigat ng punto ni Shernan dito. Naghalimaw na si Shernan. Tulad nung laban niya kay Six Threat na round 3 niya talaga binuhos lahat. So pakinggan natin to. Pinost ko lang kasi putang bigat na ng mga punto na sinasabi niya. Ugang-uga si Sak dito. Fuck. Sa susunod na linya ko, malalaos kang hindi man lang nakapagpundar para sa pamilya mo. Kaya sa'yo na yung bars. Isaksak mo sa baga mo. Wala akong plano gayahin ka pati estado ng buhay mo. Puro shabu at lyricismo para bumenta tong tanga. Pinagtatakpan na lang ng bars mo yung pagiging walang kwenta mong ama. Di mo ako mapapabagsak ng mga imbento na issue. Lumalaban ako ng patas sa buhay mo, hindi peaceful. Ako may natural na talino, ikaw kailangan pa ng bisyo. At kaya ka lang nandyan kasi natatakot si Sinyo. Bakit Sinyo hindi? Nasaan ka? Kung di ka natatakot, ba't di ka lumalaban? O bakit? Nasa top 5 most viewed ka? Nasa top 5 din ako. Magaling ka. Magaling din ako. Successful ka, tol. Successful din ako. May itsura ka? Gago. Ang ina mo, lumabang ka na lang kasi! At ikaw, tapos na kung wasakin ka, live o online, panis na panis ka. Alam ko masama loob mo, pero makikipagkamay ka pa rin sa akin kahit inis na inis ka. Suck my dick and baril ka ng bang! Baril ka. Right. And baril ka. Natawa daw ulit. Natawa ko dun kay Shernan and baril ka na. Na kung wasakin ka, live o online, panis na panis ka. Alam ko masama loob mo, pero makikipagkamay ka pa rin sa akin kahit inis na inis ka. Suck my dick and baril ka ng bang! Okay, so natawa ko dun sa ginawa ni Shernan sa end part, no. Pero yun,
ang lakas ni Shernan dito sa yung buong round 2 niya, kinatay niya si Zack Maestro. Sa rebuttals, kinengko niya yung rebuttals. Yung punto about dun sa, ikaw battle rap ka ng battle rap, wala kang naipundar. Ako, yun, comparison ng Shernan sa Zack. So, pero hindi naging dragging, hindi naging boring. Ang ganda ng punto, ang ganda ng mga sinasabi ni Shernan about sa kanya na wala kay Zack, na hindi natin alam kung wala talaga kay Zack yun, pero para sa akin yung nabuong yung concept, 'di ba? Ang ganda nun eh. Ang galing ni Shernan sa round na to or sa battle na to, overall sa battle na to. Na ugang-uga talaga para sa akin sobrang nauga si Zack Maestro doon, lalo na yung mga punto, yung mga real talk, intindi nun, sobrang naging epektibo rin yung style na ginamit ni Shernan. Sobrang gusto ko yung performance, yung punto, yung diin ng bawat delivery, yung performance overall, yung presence, yung humor, lahat. Shernan got this round perfectly. Para sa akin, sobrang ganda nung execution, ang ganda nung pagkakatay-tahin ng storya, ang ganda nung transitions from ganito, tas biglang nadamay si Sinyo, diba? So, ang ganda nun, tangin na para sa akin. Naglaban naman na si Shernan at Sinyo, pero 2-4-2 yun ng 2017, pero 1-on-1 wala pa. Sana, ikasa yun, kasi for sure, hindi yun magiging, sabi natin, sige, may konting comedy doon, pero baka may mga personal shit na mangyari doon, diba? So, yun. Sabi nga ng kaibigan ko na nanood ng live dito, hindi lang kasi hindi rinig, pero sa mga hindi nakapanood ng live, ewan ko kung totoo yung sinabi ng kaibigan ko, pero syempre naniniwala naman ako doon kasi nanood siya ng live. Sabi ng kaibigan ko, sumagot daw si Sinyo doon ng ikasamo nung sinabi ni Shernan na lumabang ka na lang, kasi sumagot daw si Sinyo doon ng ikasama. So, kinuwento lang yun sa akin ng kaibigan ko dahil nanood siya nung araw na to, nung day 1 ng Ahon 14. So, nakaka-excite, di ba? Na mangyari yun in the future. So, yun, tignan natin kung may kakasa ngayon, pero sana may kasa yun. Pero, mas maganda sana kung isabuhay yun, no? 2025. Yan. So, yun, perfectly Shernan got this round or this battle. 10 points yun para kay Shernan. Kung nagustuhan ko yung round 2 ni Shernan, mas nagustuhan ko yung round 3 niya. Dahil mas pulido, mas mabigat yung mga punto, mas on point, di ba? Shernan. Right. Sak tayo. Thank you, bro. Para sa'yo. Yun, lumaban na si Sinyo. Mamaya ka na nga, tara! Ayun, so yun pala yun. Ngayon pa lang pala. Tangina. Thank you, bro. Para sa'yo. Yun, lumaban na si Sinyo. Mamaya ka na nga, tara! Game. Alright. Paano natin yun, no? Sinyo ba sa loob? So, saan ba ako? Sabi niya, wala daw ako na ipundar. Hindi ba dito nakasubaybay sa akin? Wala pa. Okay. Ang tunay na immortal, pare, hindi malalaos. You paid the cost to be the boss. Ako, high school graduate lang. Pero hindi ako kinakapos. Ako lang naging maestro na hindi nakapagtapos. So, round 3. Sige. Gawin nating classic. Basta round 3 na, alam niyo na, seryoso na yung topic. Ang resulta, magiging mash pit. Iniwasan ko mang lait, pero utang hirap pag given yung pagkapangit. Siya daw ay kamukha ni Bamboo, lalo na pag side view. Baka mata ko'y lumuwa. Let's take a look if that's true. Puta, Miss Bara Idura, napamura ng pakyu. Literal ako napaspit at tinugma yung... Kaya,
You ugly fat fool? Ano ka? You this ugly fat fool. Tingnan mo. Iniisip ko kung saan ko ito nakita. Tangina, pamilyar yung mukha. Sa dulo na aking dila. Isang buwan akong hindi makatulog. Sa kakaisip magdamag. Ako sa Men in Black, kamukha mo dun yung pag. Ngayon, yung nagsasalita na pag. Oh man, seryoso, kamukha niya dun yung pag. Lakad matatag. Bit-bit kanyang bayag. Sa gym nyo lalapag itong si Jimmy Malapag. O si Jimmy Malapag. Na yung titong kaedad, si Felix Tito Trinidad at lahat ng 50 and above. You 3G motherfuck. Di ba ikaw ang founder ng inyong squaternity? Puro mga bayaw mo at mga pinsan. Tangina, puro bayaw mo at mga pinsan. 50 members, tapos yung 40 dun, pangalan, puro Christian. Ano yan, lipstick K-Ram, yun ba yung lip cram? Buti na lang, si Shea naging Christian. Kasi bigla mo silang iniwan, gaya ng ginawa mo doon kay Lil Jon. Gaya ng ginawa niyo nung kay Lil Jon. Kasi ng panahon ng kagipitan, wala siya mapagsabihan na kaibigan. Ironic, tignan yung post noong October 12 bago siya namatay. 1 linggo kami nagkukulitan. Sino pa nasa malayo, ako pa yung malalapitan. Real fucking shit. Tignan nyo, malalapitan. Kaya ibabalik ko sa iyong isipan. Hanggang sa iyong mapanaginipan. Titigan mo ang titi, yung handgun di ka titigilan. Di ba nag-Undertaker ka? O yung si Kane, kapatiran. Pero you do this for a living, kaya yun, na tombstone sa libingan. Umiyak na siya nung nasa libingan. Doon tayo nagkaiba. Ako, binigyan ko si John ng kanyang flowers nung buhay pa siya. So, reload, sabay kasa. 3 rounds mo tanggapin. At kayo'y pag-aayos ko matapos kitang patayin. Pero, tama, ganoon lang, men. Binago ko yung rounds ko. Saksi sila plasma. Kaya ko itong gawin. Sa langit ka dadalhin. Langit dadalhin. Katapos mahambalos, tulog na yung taga-alog ni John Ross de los Santos. Suot pa yung sapatos, parang dating puntod ni Marcos. Kita mong nakabarong siya, pinagtagalog na ng maayos. Pero hanggang doon na lang lahat. Kasi sawang-sawa na ako sa battle rap. Real talk, man, I'm stressed. Kaya pagod na ako magpanggap. Kaya madalas ako magkalat. Kasi sa akin, palagi nagko-conflict. Mahirap maging consistent kung kailangan mo paka-toxic. Sure na, ayaw kitang i-talk shit. Ayaw kitang i-talk shit. I'm sick of playing these games. Why do Filipinos why do Filipinos find joy through looking at other people's pain? It's a shame. Tangina, yun na nangyayari sa entablado. Ang tunay na buhay, pinaghahalo na nalisit sa trabaho. Kasi Ansel Cabo, kay pasasalamatan. Dapat kularan to ng mga kabataan dahil nakita ko sa'yo kung paano sikapan makaahon sa kahirapan. Man, may pamilya ka din. Kaya, wala akong karapatang igayapakan. Sa totoo lang, obligasyon kong alagaan ang iyong pinaghirapan. Kaya, saka sa aking inspirasyon. Saka sa aking hinangaan, OTGS, kayo lahat, bay. Ang lupit nyo, mga bay. Yung kayang sumabay o kahit man lang sana makapantay. Dating may gabay, pero ngayon ako'y malamig na nabangkay. Pero kung naman akong patahin, matagal na akong patay. Me, my family, we have a peace of mind. We live a peace of mind. Tagal na akong patay. Kaya lang, papawawin ko. Let me finish lang. Kontento na ako, we have a peace of mind. Kaya, sa akin, wala akong pake kung tawagin akong durugista. Hindi na kasi mawawala, man. Kasama na yan sa stigma. Hindi naman sa battle rap makikita. Wala akong bilang dito sa liga, pero ang tunay na sak maestro ay bilang padre de pamilya. Yes. Kagaya lang tayo. Kita tayo tatlo nila Enigma. Congrats sa pag-artista. No, real talk, I'm real proud of you. Walang halo ng malisya. Sana bigyan ka ng break, mala Andrew E. Yung lead role ba na bida? Kasi legit yung pagkabagsik, di pa olas yung karisma. Oh, may utang ako kay Enigma. Pak! Yung utang ko kay Enigma bilang kapatid. Pero yung buhay ko, makulay. Hindi lang yun itong pinagkakakitaan ko. Alam niyo sino yun ang tunay.
Nasa pasarapan din ako ng buhay. Pumabati man ako sa iba, pero nandito pa rin ang pinakamahusay. Wala akong masasabi kung na number 1 pa rin ang flip top habang buhay. Wala ako, men. Kaya lang. Okay lang ba sa inyo? Meron sa nang hihingi na pabor? Wala ako sa day 2 bukas. Sorry. Uwi muna si Daddy. 6 a.m. yung flight ko. Pagkatapos nito, may asikasuhin pa akong birthday party. Okay lang, malaking pabor. Okay lang. It will make my daughter very happy. After the count of 3, pwede pa kay Bati. Happy birthday, Mandy. Yes. Pwede? Pwede. Alright. 1, 2, 3. Happy birthday, Mandy! Love you, baby. Thank you, pare. Thank you, pare. Thank you. Flip top round 14. So yun, kahit di natin i-judge yung round 3, alam naman natin na nakuha na ni Shernan yung battle. So yun, wala na tayo masyadong, or wag natin pahabain yung ano natin, yung review natin or yung himay natin sa round 3 ni Zach. Kita nyo naman na out-focus na talaga siya doon at nawala na talaga siya totally. So yun, 766, 8, ilan yun? 19 points. Then kay Shernan may 28. So 28 to 19, all 3 rounds Shernan. Yun lang, mabilisan na lang yan. Maestro versus Shernan, mag-iis 1 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado 5-0, mag-iay para kay Shernan. Thank you. Mahal ka namin, Zach. Zach, mahal ka namin. Mahal ka namin, pare. Thank you. Kahit family. Pinoto ko si Shernan, 13-minute performance, classic comedy. Shernan. Ayun, Shernan, obviously. Yun na yan eh. Marami akong hinanda dito, pero sa mabilis na Shernan. Yung round 1, pinakamalakas sa round 2, creative na consumer ng round 3 Shernan. Ayun, di na masyadong nag-explain din yung mga judges. Ganun din ako. Wala na rin masyadong explanation. So, ayun. Buwelo lang natin tong Ahon 14, Shernan vs. Zach para bukas sa 2016 Isa Buhay. Umpisa na natin yun para matapos na yung putang ina, Looney pala yun, no? Looney nga pala yung 2016 Isa Buhay na wala sa isip ko. Tang ina, hindi ko alam kung ano masasabihin ko kay Looney. Pero sana mapansin at alam nyo naman, no, lagi ko sinasabi sa inyo na isa sa mga pangarap ko na mapansin ni Idol Looney, no? So yun, sana mapansin tayo. Pero to be honest, nakalimutan ko na yung 2016 Isa Buhay is si Looney nga pala ang ano doon, ang main character. Si Looney pala ang magcha-champion doon. Si Looney pala yung parang inaabangan doon. So nakalimutan ko. Parang ang mindset ko na lang kasi is matapos ko yung remaining Isa Buhay tournaments 2016, 15, 14, 13. Yung apat na remaining Isa Buhay tournaments. Yun na lang yung mindset ko na sana matapos ko to ngayong taon. Hindi nawala sa isip ko na yung 2016 Isa Buhay is si Looney pala ang main character. So parang ayoko tuloy mag-Isa Buhay na muna. Pero yun, tignan natin, no? Push natin, nakapagsabi na ako sa inyo. 17 to 31 March 2016 Isa Buhay tayo. So ayun, buwelo to para bukas 2016 Isa Buhay na tayo. So ayun, kita-kits tayo sa 2016 Isa Buhay, mga kumag. Peace out.